Ramdam pa rin ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Dahil dyan, hindi lang ang mga barko ng Pilipinas ang apektado sa pangaharas ng mga barko ng China, kundi maging ang mga guro sa Pag-asa Island. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges. Hindi lamang ang mga barko ng Pilipinas na nagpapatrolya sa West Philippine Sea ang apektado ng pangaharas ng mga barko ng China. Maging ang mga guro kasi natatawid lang mula mainland Palawan patungong Pag-asa Island, ramdam ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang officer in charge ng Pag-asa Integrated School na si Realin, mag-iisang dekada nang naka-assign dito sa isla at sa pinakaunang pagkakataon, naramdaman na niya ang pambubuli ng China. Hindi ko alam kung harassment yun, pero kung ikaw, di ba magpapatakbo ka ng isang sasakyan, bakit wala kang ilaw? Na alam mo, marami namang sasakyan, di ba? So parang isip ko, baka sinadya or what? Kasi pag ganun sila, pag ganun kami, wala silang ilaw. Kung hindi pa nag-ilaw yung Coast Guard, hindi pa naka-atras, magkukulag kami, bungguan ko talaga. Bukod sa pambubuli ng mga barko ng China, malaking hamon din daw sa mga residente ang pagtawid sa isla mula sa Puerto Princesa, lalo pat walang regular na biyahe patungo sa Pag-asa. Nag-start po kami dito talaga August 5 kasi yung July 29, nagpe-prepare pa lang po kami paakyat dito. Gawa po na wala pong ibang sasakyan, sumakay po kami ng lansya ng munisipyo, lahat po kami ng teachers, tapos nagkaroon kami ng aberya sa laot. Nasira po yung LEC namin, lutang-lutang kami. Pero sabi ni Realin, hindi raw ito ang magpapaatras sa kanilang tungkulin na magturo sa mga bata sa isla. Halos 100 na ang mga estudyante sa isla mula sa kindergarten hanggang senior high school. Higit na kailangan ngayon ng mga mag-aaral sa Pag-asa ay karagdagang gamit para may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Salat man sa makabagong kagamitan, masaya daw ang mga guro sa isla dahil sa pinapakitang dedikasyon ng mga bata at patuloy na paglaban sa kahirapan. Kung dati-rati siksikan sa isang classroom yung mga estudyante dito sa Pag-asa Integrated School, ngayon 4 na classroom na daw yung kanilang nagagamit. Pero sabi ng kanilang officer in charge, kulang pa rin daw ito. Kung kaya't may mga estudyante pa rin na tulad nila na nag-aaral sa ilalim ng puno. Sa kabila ng kakulangan ng kagamitan, umaasa ang mga estudyante dito na makakamit pa rin nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Nakikita ko doon yung eagerness nila na kahit walang-wala, gusto nilang matuto sa nila, ma'am, wala akong baon, di ba? Ma'am, wala silang pera yung mama ko. So, ang ginagawa namin, kung ano lang yung meron kami, mga teacher, share na lang namin sa mga bata bilang pagtulong na rin sa kanila. Ang pangailangan po namin is yung pagdating sa media, ay sa technology po, yung like projector para nakikita, kumbaga ba, hindi left behind yung mga bata doon sa mainland para matuto din sila magamit ng mga laptop. Then, aside from that, yung classroom po talaga yun, para conducive for learning talaga yung situation namin. Hiling nila na sana dumating ang panahon na mayroon na rin kolehiyo sa isla para tuloy-tuloy na ang pag-aaral ng mga bata. Pakatatag sila at mag-aral ng mabuti. Kasi bilang teacher, gusto ko na maging maayos ang buhay nila. Hindi man sabihin natin maging silang professional, para sa akin, maging maayos sila at maging maayos ang kalagayan nila at ng kanilang pamilya. Ang Department of Education sinabing tinitingnan na ang maaring gawin para mapaganda pa ang pag-aaral ng mga bata sa isla. Mula dito sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea, Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.